Hello mga katambay, kumusta po kayo? Tara, samahan nyo nga ako sa journey ng pagiging tambay mga mare. So hello mga mare, welcome back to my mini vlog. So kagigising ko nga lang dyan mga mare at nagtitimpla ako ng gatas ng madam. So syempre mawawala ba naman ang kape ko, coffee is life. Tapos ko nga magtimpla ng kape, chinek ko nga kung may sinaing na. At ayun, nakaluto na nga ang aming papa. Sinigang na salmon nga ang ulam namin ngayon for lunch. So brunch na pala, breakfast at lunch kasi 9:30 na nga kami nagising. So tamang kape nga lang ako dyan muna mga mare. Ganyan talaga ang setup namin. Pag si Papa ang maagang nagigising, siya talaga nagluluto sa umaga. Chinik ko na nga rin ang aking mga alagang ibon. Abay, napakarami na nga talaga nila. Pati nga ang aming alagang isda, nadagdagan na nga na naman sila ng dalawa. Kung bakit ang papa namin napakahilig sa mga alaga. Kaya hirap na hirap kaming magbakasyon ng matagalan kasi nga maiiwan sila rito at baka mamatay walang makain. Pati ang aking masisilang aso, araw-araw nga pinoproblema namin kung ano ipapakain sa kanila. At itong si Summer nga, kinalbungan na naman ni Papa dahil nga dami na naman yung garapata. So fast forward nga guys, ako'y nag-imis na nga ng aking mga nilaban kahapon. Ang pangit naman kasi tignan, ang daming damit na nakatambak. At kapag hinayaan mo nga lang dyan na nakatambak yan at baka maalikabukan, sayang yung paglalaba. So isa nga rin to sa struggle ko mga mare, pagtitiklop ng mga damit dahil napakatagal, nakakatamad. Abay wala rin naman ako magagawa dahil kung di naman ako magtitiklop nito, sino nga naman nga ang gagawa? Pagod na ako, ma. Tignan nyo naman ang madam guys, inutusan ko lang na mag-imis ng mga hanger, abay pagod na agad. Tagal ko nga pinilit yan bago niya ako tulungan mag-imis ng mga hanger. Pero hindi pa nga nangangalahati, abay nagrereklamo na. Ayan, at nagdadabog na nga ang madam dahil pagod na nga daw siya. So ayan nga, pagkatapos siya mag-imis ng mga hanger, pinakain ko na nga rin ng lunch. So dito nga kami sa labas kumakain guys kasi napakainit nga sa loob. Wala nga kaming lamesa dito kaya sa upuan na nga lang kami kumain. Pagkatapos ko nga kumain, lumabas ako ng gate namin. Dahil napansin ko napaka-gloomy ng panahon. Hindi ko nga mawari kung uulan ba o ano. Pero alam nyo mga mare, manghang-mangha ako. Dahil tignan nyo naman napaka-vintage ng ambience. At hindi siya maalinsangan dahil nga walang araw. Yun nga mga ganitong panahon, masarap magbabad sa dagat. Dahil for sure, hindi ka magkakaroon ng sunburn. So dahil maganda nga ang panahon, naisipan ko nga na imisin na ang aking mga sinampay na basahan. At sinabayan ko na nga rin ang pagdidilig ng mga halaman. 2 beses sa isang araw nga ako magdilig ng mga halaman dahil nga tagtuyot ngayon. Halos ilang buwan na rin na hindi umuulan. Kaya kawawa naman ang mga halaman, matutuyo at mamamatay sila kung di natin didiligin. So parang ikaw lang yan mga mare, kapag walang dilig natutuyot. Dinilig ko na nga rin yung mga tanim kong tanglad dito sa kabilang bahay. Buhay na nga sila, kailan nga lang na itinanim ito, tapos itong talbos ng kamote. Tanim nga kami dyan, buti lang na meron kami nakukuhang talbos, kahit papano para hindi na siyang binibili pa. So ayan mga mare, meron din pala kaming tambayan dito. Binabasa nga rin ni Papa para hindi nga maalikabok. Maya-maya nga lumipat nga ako dito sa kabilang halamanan ko. So ayan, may bunga na nga ang aking mga kalamansi at napakarami nila. Halo-halo nga ang tanim ko dito, halaman, gulay, at saka yan mga bulaklak, mga mare. May sili nga rin ako dyan na maanghang, kaya yan dinilig ko na nga silang lahat. So ayan, pagkatapos ko nga magdilig, tambay time na. Ito nga kami sa ilalim ng puno dahil napakainit nga sa loob ng bahay. At para makatipid na rin ng kuryente, mga mare. Minsan nga dito rin kami kumakain, nagbubudol fight, at kung ano-ano pa. Maaliwalas kasi dito at saka malamig ang hangin. Yun nga lang minsan, amoy tae ng pusa dahil napakaraming pusang gala dito sa amin. So alas 5 na nga ng hapon dito at nakaligo na nga rin ako. So dahil napagod nga akong natulog, so coffee break nga muna. So alam nyo naman, hindi rin madali ang pagiging tambay dahil nakakapagod nga rin tumangat maghintay ng oras. So fast forward mga mare, nagutom nga ang mga person. Kami maghahanap nga ng makakain, siguro naman deserve namin ito. Dahil napagod nga kami at nagutom sa maghapong kakatambay. So ngayon nga lang ako lumabas ng subdivision namin ng gabi mga mare. So napansin ko nga, ang ganda nga ng pailaw dito sa may gate.
And finally nga nakarating na kami dito sa bilihan ng manok. And luckily nga kahit alas 7 pasado na nakabukas pa sila. Bumili nga lang ako ng halagang 97 pesos dyan since 100 lang na may dala kong pera. Pinachop ko na nga rin siya para hindi ako mahirapang maghiwa sa bahay. Dahil nga tamad mag-chop ang person mga mare. Umuwi na nga rin kami pagkatapos niyan. So habang nasa daan nga nagkukulitan kami ni madam. At in fairness hindi nga siya nagturo ngayon dahil alam niya nga 100 lang yung dala naming pera. So ayan nga't nakarating na nga kami sa bahay at inabutan na namin ang aming papa. So pagod nga yan galing sa service kasi maghapon siya nag-service ng eskwela. At apura ko na nga rin niluto ang aking biniling manok. Kailangan na nga apurahin magluto dahil alas 8 na ng gabi, hindi pa kami naghahaponan. So alam nyo naman na bawal magutuman ng mga tambay dahil deserve nga namin ang laging busog. At syempre dahil tambay kami, abay demanding din kami sa ulam no. Yung ulam na dapat laging masarap. And that's all for today's mini vlog ng Tambay mga mare. And don't forget to hit like and share for more video updates. Bye!